Napakahirap harapin. At sino ang makakaintindi? Ituturing lang nila akong nasisiraan ng ulo. Taong 1887, dumating si Dr. Jose Rizal sa Berlin na may dala-dalang manuskripto, na may kagustuhan na mailathala ang kanyang obra maestra, ang Noli Me Tangere. Habang naglalakad siya sa mga maingay na kalye ng German capital, puno ng kaba at pag-aasam ang kanyang isipan, batid niya na ang kanyang gawang ito ay magpapalitaw ng sigalot sa Pilipinas. Sa panahon niya sa Berlin, walang kapaguran na nagtrabaho si Rizal kasama ang kanyang tagapaglathala. Pinag-aaralan ang bawat detalye ng pagsasali ng aklat, upang matiyak ang tamang pagkakasulat nito at ang epekto nito. Ngunit bago pa man na published ang nobela, atin munang balikan ang ilan sa pinagdaanan ni Rizal. Taong 1886, natapos ni Rizal ang ika-4 na parte ng nobela sa Germany. Ang nalalabing mga kabanata ng Noli ay isinulat niya sa Wilhelmsfeld noong April hanggang June. Sa taong ito, dumanas ng kahirapan si Rizal, nagkasakit, at walang pera. Dumating siya sa punto na halos sunugin na niya ang kanyang isinulat na nobela dahil sa kawalan ng pag-asa na mapahindot niya ito. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa at paghihirap ni Rizal, nakatanggap siya ng telegram mula kay Dr. Maximo Viola na nagsasabing siya ay pupunta sa Berlin. Nang dumating si Viola sa Berlin, siya ay nagulat nang makita si Rizal na nabubuhay sa kahirapan, nanghihina ang katawan at may sakit dahil sa kakulangan sa pagkain. Dahil sa pagkaawa nito sa kanya, ipinahiram niya ito ng pera para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Taos puso niyang napagdesisyonan na panduhan ang pag-imprenta ng Noli Me Tangere. Kaya't si Maximo Viola ang tinaguri ang legendary Santa Claus o Savior ng Noli Me Tangere. February 21, 1887, ang nobela ay natapos na at handa ng mailimbag. Para makakuha ng mababang presyo sa pag-iimprenta, nahanap ni Rizal ang pwesto ni Berliner Buchdruckerei Action Gesellschaft Printing Shop at nagtanggal ng ilang kabanata si Rizal kabilang na ang kabanatang Elias at Salome. Sa halagang 300 pesos ay mayroon na siyang 2,000 kopya ng nobela. Sa kalagitnaan ng pag-iimprenta ng Noli, binisita ng Chief of Police si Rizal sa kanyang tinutuluyan upang makita ang pasaporte nito. Ngunit wala itong naipakita. Sa panahon ring iyon, sa bawat araw ng paglalakbay sa ibang bansa, kinakailangan ng passport. Kung wala ka nito, maaaring ikaw ay kamalan bilang isang espia na ipinadala upang magmasid sa bansa na iyong pinuntahan. Kaya pinaghinalaan si Rizal ng isang French spy, kaya binigyan siya ng 4 na araw na palugit para makapagpresenta. Kung hindi, siya ay made deport. Agarang nagpunta sina Viola at Rizal sa Spanish Embassy para humingi ng tulong sa Spanish Ambassador, ngunit hindi ito tinugunan ng Ambassador sapagkat wala siyang karapatan para maglabas ng passport para kay Rizal. Dahil bihasa si Rizal sa German language, pinaliwanag niya sa pinuno ng pulisya na hindi siya isang espiya, bagaman isa siyang Filipino physician at scientist. Dahil sa paliwanag ni Rizal sa pulisya, namangha ito sa pagkaalam, na alam ni Rizal kung paano sabihin at bigkasin ang German language, kaya binigyan siya ng pahintulot na manatili sa Germany ng mapayapa. March 21, 1887, naiprinta na ang Noli Me Tangere. Binigyan ng paunang kopya nito ang mga kaibigan ni Rizal na sina Balmantrit, Dr. Antonio Regidor, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, at Felix Hidalgo. March 29, 1887, ibinigay ni Rizal kay Viola ang orihinal na kopya ng nobela kasama ang mga ginamit nito sa pagsusulat bilang pasasalamat sa kanya. Matapos ang mga buwan ng pananatili, nagpaalam si Rizal sa Berlin, dala-dala ang hindi lamang mga kopya ng kanyang libro, kundi pati na rin ang mga pag-asa at pangarap ng buong bansa. Habang paalis siya sa lungsod, batid niya na ang kanyang paglalakbay ay malayo pa sa katapusan, at ang tunay na pakikibaka para sa kalayaan ay naghihintay pa, sa puso at isipan ng kanyang mga kababayan.